Iniisip ng mga bully na isa siyang mahina at pauunang estudyante, pero natuklasan niya ang isang makapangyarihang artifact at naging pinakamalakas na mandirigma para protektahan ang kanyang nobya. Si Wang ay isang karaniwang estudyante sa kolehiyo sa China na may matagal ng paghanga sa kanyang kababatang kaibigan na isa ring pinakasikat sa klase. Matagal niya itong inilihim, pero isang araw, inamin ni Yao na gusto rin pala siya nito habang naglalaro sila ng Truth or Dare. Pakiramdam ni Wang ay siya na ang pinakamaswerteng tao sa mundo. Pero biglang nagiba ang lahat ng mabalitaan ng isang lalaking obsessed kay Yao ang tungkol dito at agad siyang nagtungo para turuan ng leksyon, si Wang. Isang gangster na nagngangalang Jun ang nag-utos sa kanyang mga tauhan na bugbugin si Wang, sinasabing hindi siya karapat-dapat kay Yao. Nakiusap si Wang na pag-usapan nila ito ng maayos, pero tinawagan ni Jun si Yao sa video call, ipinapakita sa kanya na binubugbog ang lalaking gusto niya. Nagpanik si Yao at sinabing tumigil sila, pero sinabi ni Jun na titigil lang sila kung aamin si Wang na hindi niya gusto si Yao. Patuloy siyang nilalampaso ng mga goons ni Jun hanggang sa tuluyan siyang nagalit at sinabi kay Jun na ang isang tulad niya, salungguhit ay hindi kailanman magiging karapat-dapat na ligawan si Yao. Pagkasabi noon, inuntog niya ng buong lakas ang isang goon, saka tumalon sa ilog sa ibaba. Nagpanik ang lahat dahil ang gusto lang naman ni Jun ay turuan siya ng leksyon. Natakot siyang makasuhan kapag namatay si Wang, kaya agad niyang pinahanap ang katawan nito. Pero si Wang ay unti-unting lumulubog sa tubig ng may kapayapaan. Naalala niya ang unang pagkikita nila ni Yao noong middle school, kung saan siya lang ang nagmalasakit sa kanya matapos siyang mabully. Naalala niyang doon pa lang ay nahulog na ang loob niya dito. Pero ngayon, iniisip niyang wala na siyang pag-asa. Bigla niyang napansin ang kumikislap na bagay sa ilalim ng ilog at nilapitan ito. Nakakita siya ng isang maliit na kumikislap na cube, at nang kunin niya ito, bigla itong pumasok sa kanyang katawan at teleport siyang kasama nito. Nagpanik si Wang habang nararamdaman niyang tinatangay siya sa espasyo at panahon. Pagmulat niya, nasa isang silid siya na may transparent na dingding at nakalutang sa kalawakan. Nagtataka siya kung nasaan siya, at isang boses sa loob niya ang tumawag sa kanya na, Master. Sinabi ng boses na na-teleport siya dahil sa isang espesyal na kapangyarihan na natuklasan niya. Bago pa niya maintindihan, na-teleport na naman siya, ngayon ay nasa himpapawid siya sa itaas ng ilog na pinanggalingan niya. Nagpanik siya, akala niya'y babagsak siya, pero hindi nangyari iyon. Nakita pa niyang naghahanap pa rin sina Jun at ang mga goons nito bago siya muling nawala. Sa pagkakataong ito, napadpad siya sa loob ng kanyang classroom. Sabi ng cube, nangyari iyon dahil hindi niya pa kayang kontrolin ang kanyang teleportation. Habang kinakabahan pa rin si Wang, nagbabala ang cube na may paparating sa classroom, kaya agad siyang na-teleport pabalik sa kanyang apartment. Matapos maligo at makapag-relax, tumawag si Yao na halatang balisa pa rin matapos makita siyang nahulog sa ilog. Sinabi ni Wang na lumangoy siya papunta sa kabilang pampang para lokohin si Jun. Pinayuhan niya si Yao na magpahinga muna, pero hindi niya sinabi ang totoong nangyari dahil ayaw niyang madamay ito sa panganib. Biglang nagsalita ulit ang cube matapos maramdaman na kalmado na si Wang. Parang tanga siyang lumilingon-lingon kahit alam niyang sa loob niya nanggagaling ang boses. Pagkatapos ay bigla siyang hinigop ng cube papasok muli. Nakita niya ang sarili sa misteryosong silid sa kalawakan, at sinabi ng cube na siya na ang master ng Quadratic Cube na tinatawag ding Ultimate Universe System na kayang gawing isang Ultimate Warrior ang sinumang nagmamay-ari nito. Hindi maintindihan ni Wang ang lahat pero interesado siya. Sinuri niya ang paligid at tinanong ang cube kung bakit siya tinutulungan nito. Bigla siyang lumutang sa ere at sinabi ng cube na tinutulungan lang nitong matupad ang kanyang pagnanais na maging hari ng mundo. Isang iglap nasa ulap siya, at sa susunod na iglap naman ay nasa ibabaw na siya ng bubong ng apartment. Halos malaglag ang kaluluwa niya sa takot, pero tinulungan siyang makababa ng ligtas. Dahil sa sobrang paggamit niya ng energy sa teleportation, sinabi ng cube na kailangan niya munang maghintay ng 1 minuto bago ulit makapag-teleport. Umupo si Wang at tinanong ang cube kung paano niya makokontrol ng eksakto ang kanyang teleportation. Ipinakita ng cube ang kanyang pangalawang special ability, ang Super Sense, na nagbibigay daan para maramdaman niya ang lahat sa paligid ng higit pa sa normal. Nalula si Wang sa lakas ng abilidad hanggang sa mapagod siya matapos ilang segundo. Paglabas niya sa Super Sense mode, bumalik siya sa kalawakan kung saan pinuri siya ng cube bilang isang promising na baguhan. Masaya sana si Wang, pero bigla niyang naramdaman ang matinding kirot sa dibdib at nawalan siya ng malay. Kinabukasan, nagising siya sa kanyang kama at nakita ang cube sa tabi niya. Nagulat siya kung paano ito nakalabas, at sinabi ng cube na kaya nitong gawin iyon kapag emergency para hindi maubos ang enerhiya ng host.
Natuwa si Wang at nagpasya siyang mag-research tungkol sa cube. Pero wala siyang makita tungkol sa Heradric Cube o sa Ultimate Universe System at niyang cube ay walang maisagot. Habang napapabuntong hininga siya, nakatanggap siya ng text galing kay Yao na nagyayaya ng lunch. Tuwang-tuwa sana siya, pero bigla niyang naalala si John at ang mga tauhan nito. Nangako si Wang na hindi na niya hahayaang guluhin siya o siyaw ng mga ito. Tinanong niya ang cube kung may paraan para mas lumakas siya upang hindi agad himetean sa tuwing gagamit siya ng kapangyarihan. Sinabi ng cube na maaari niyang i-upgrade ang power level niya sa pamamagitan ng pag-absorb ng enerhiya mula sa minerals at gemstones, at sa paggawa nito ay maa-unlock pa niya ang mas maraming kakayahan ng sistema. Na-excite si Wang nang marinig iyon, pero dahil wala siyang pera, tinanong niya ang cube kung pwede bang gamitin ang mga ordinaryong bato sa kalsada dahil minerals din naman ang mga iyon. Sinabi ng cube na kahit lahat ng bato ay may kaunting energy, kung gusto niyang mabilis na lumakas, kailangan niyang magbigay ng mga partikular na gemstones. Nag-scan ang cube sa apartment niya at sinabi nitong may crystal sa display cabinet at may synthetic diamond ring ang nanay niya. Pero agad siyang tumutol dahil mahalaga iyon sa mga magulang niya. Sinabi naman ng cube na wala namang energy ang dalawang iyon at imbes ay may nakita itong tunay na gemstone sa garden sa ibaba. Agad naghanda si Wang para hukayin ang gemstone at nag-teleport palabas. Muli niyang tinanong ang cube kung bakit siya nito tinutulungan at sagot ng cube ay para tuparin ang pangarap niyang maging hari ng mundo. Sagot naman ni Wang na wala siyang ganoong ambisyon, gusto lang niyang protektahan si Yao. Sinabi ng cube na hindi ganoon kasimple ang mundo at kailangan niyang maging hindi matatalo kung nais niyang protektahan ang babae niya. Pero inutusan niya itong tigilan ang drama at sabihin na lang kung saan ang lokasyon ng gemstone. Sinabi ng cube na gamitin niya ang kanyang super sense, at gamit nito ay nahanap niya ang gemstone malapit sa isang puno. Inakay niya ito at sinabi ng cube na bumalik sila sa space room, ang tunay na anyo ng cube, at doon ito ay feed. Mabilis na nag-teleport si Wang doon, inilagay ang gemstone sa dingding at biglang naglabasan ang enerhiya mula sa mga pader. Nararamdaman niyang rumaragasa ang lakas sa loob ng katawan niya. Sabi ng cube, dahil low-level gemstone ang ginamit niya, tumaas ang strength niya ng 2 puntos at ang endurance niya ng 1 puntos. Sinabi rin ng cube na kung mas magaganda ang gemstone na gagamitin niya, mas mabilis pa siyang lalakas. Kinabukasan, pagod pa rin si Wang dahil sa matinding excitement kahapon. Narealize niyang late na siya para sa klase at nagmamadali siyang pumasok. Pagdating doon, galit na galit si Yao dahil bigla niya itong binabaan kagabi. Tinukso sila ng mga kaibigan nila na maghanap na lang ng kwarto, pero biglang pumasok sina John at ang mga goons nito. Natakot si Yao, pero sinigurado ni Wang na kaya niya ang lahat. Ang paraan niya ng pagharap. Magtago sa likod ng kanyang libro, umaasang hindi siya makita. Nagtanong siya sa cube kung kaya ba nitong asikasuhin ang mga goons kung magkaproblema. Sinabi ng cube na sina John at ang tauhan nito ay may power level na 5 lamang, habang siya ay may 22nd na. Samantala, naghahanap si John kay Wang dahil hindi ito sumasagot. Pero tumayo si Yao at sinabihang tigilan na siya. Nagkunwari si John na siya ang mabuting tao at sinabing tigilan niya ang pagtatanggol kay Wang dahil isa itong loser na kailangan pang protektahan ng babae. Sinabihan siya ni Yao na itigil ang pagsasabi ng kahit ano tungkol sa boyfriend niya. Biglang tumayo si Wang at sinabing tama si Jun, dapat tumayo siya at ipaglaban ang sarili niya. Sinabihan niya si Jun na lumayas, pero hinawakan siya nito sa kwelyo para magsimula ng away. Ngunit madali niyang nalabanan si Jun at sinabing hindi niya ito sasaktan kung uurong ito. Nagulat si Jun sa lakas ng kapit ni Wang nang biglang dumating ang professor at pinabalik ang lahat sa kanilang mga upuan. Sinabihan ni Jun si Wang na pumunta sa basketball court ng kolehiyo mamayang hapon kung ayaw niyang madamay si Yao sa laban nila. Tinanggap ni Wang ang hamon at pumunta siya sa court sa takdang oras, pero laking gulat niya nang makita na mas marami pang tao ang kasama ngayon ni Jun. Nag-scan ang cube at sinabing 20% lang ang tsansa niyang manalo. Natarante si Wang dahil akala niya mas mataas iyon. Inutusan ni Jun ang mga tauhan niya na isara ang pinto, at sinabi niya kay Wang na patatawarin niya ito kung hihingi siya ng tawad at mangakong hindi na niya kakausapin si Yao. Tinuwanan lang ni Wang iyon, sinasabing hindi niya akalaing isang sikat na gangster ang ganyan kaokupad at kailangan pang magdala ng buong soccer team para lumaban sa isang tao. Naasar si Jun dahil mina-mind game siya, pero alam din niyang pag umatras siya, madudurog ang respeto ng mga tauhan niya. Buti na lang, lumapit ang pinakamagaling nilang brawler para bigyan si Wang ng one-on-one. Tinanong ni Wang ang cube tungkol sa stats nito at nalaman niyang may power level itong 10. Inisip niyang madali lang iyon, pero naging maingat pa rin siya nang maghanda sa laban. Kumuha ang kalbo ng basketball at ibinato kay Wang ng buong lakas, kasunod ng sunod-sunod na suntok.
Pero naiwasan lahat iyon ni Wang hanggang sa mapagod ang kalbo. Patuloy pa rin itong sumugod habang sinisigawan ng mga kasama, pero hinaila ni Wang ang binti nito at tinamaan ito ng solidong suntok sa panga, agad itong nawala ng malay. Pagkatapon niya sa kalaban, humarap siya kay Jun at sa buong gang na hindi makapaniwalang talo ang kanilang pinakamagaling na brawler. Sinabi ni Wang na si Jun naman ang susunod. Pero tumawa si Jun, sinasabing hindi siya tanga para lumaban ng mag-isa. Napagtanto ni Wang na kaharap niya ang buong grupo. Sinabi ng system na tumaas ang tsansa niya ng panalo sa 30% matapos talunin ang kalbo. Habang papalapit ang mga goons mula sa iba't ibang direksyon, napagtanto ni Wang na ang tanging paraan para mabuhay ay lumaban ng todo. Sinusugod siya ng mga goons mula sa lahat ng direksyon, pero patuloy na umiilag si Wang at lumalaban pabalik hanggang sa may umatake sa kanya mula sa likuran. Naiwasan niya ang unang atake dahil sa babala ng cube, pero may isa pang tog na sumipa sa likod niya kaya nawalan siya ng balanse. Labis itong ikinagalit ni Wang kaya sinugod niya ang lalaking umatake sa kanya at binigyan ito ng Future Generation Ender 3,000 na suntok, dahilan para lumipad ito palayo. Napagtanto ni Jun na mas delikado pala ito kaysa inaasahan niya, kaya inutusan niya ulit ang mga tauhan niyang umatake. Ginamit ni Wang ang husay niya sa physical abilities upang makalayo sandali at nagsimula siyang mag-target ng kalaban isa-isa. Pero dahil baguhan pa siya sa totoong labanan, muli siyang nabigla at tinamaan ng malakas na suntok. Patuloy siyang sinasalakay ng mga gangster mula sa lahat ng direksyon pero kinaya niyang tanggapin ang mga suntok na parang isang tiyad at pinabagsak sila ng tig-iisang hampas. Hinayla pa niya ang isang lalaki sa paa at pinaikot-ikot bago ibinato diretso kay Jun, tinamaan ang ilong nito. Sa oras na makabangon si Jun, tapos na ni Wang ang lahat ng tauhan nito, at muntik nang umihi sa takot ang gangster. Ngunit halos ubos na rin ang lakas ni Wang, at kahit binababalaan siya ng cube, patuloy niyang nilalapitan si Jun para tapusin na ang laban. Sumigaw si Jun na layuan siya, pero biglang bumukas ang mga ilaw, dumating ang isa pang gang. Pumalakpak sila ng sarkastiko, sinasabing nakakahiya na sama-sama na sila laban sa isang tao pero natalo pa rin. Tinanong ni Jun ang leader na si Huan kung bakit ito nandito, at sinagot nitong dumaan lang siya para pagtawanan siya. Ininsulto ni Huan si Jun at tinawag siyang rookie na hindi karapat-dapat magtagumpay sa kahit anong gang. Biglang sumabat si Wang, sinasabing umalis na si Huan dahil may hindi pa siya neresolba kay Jun. Dito niya agad na-realize na mali iyon, na-offend si Huan at inutusan niya ang mga tauhan niyang turuan si Wang. Sinabi ng cube na wala siyang laban dito at mas mabuting tumakbo siya. Tumakbo nga si Wang, pero bilang bahagi ng kanyang plano. Pagdating niya sa lugar na may mga anino, nag-teleport siya sa tabi ng switchboard at pinatay ang mga ilaw. Nagulat ang mga gangster nang biglang magdilim ang court. Nag-teleport si Wang sa likod ni Huan at bago pa ito makariak, pinabagsak niya ito at saka sinugod ang mga tauhang hindi pa sanay sa dilim. May isa sa kanila na nagbukas ng ilaw pero huli na, tapos na rin ni Wang si Huan. Halos walang hininga na si Jun sa takot, pero bago pa siya malapitan ni Wang, may kumatok sa pintuan, ang college authorities. Kasama nila si Yao, na siguradong nasa loob si Wang at pinagtutulungan ng mga gangster. Sa loob, nakita ni Wang na palihim na tumatakas si Jun, kaya nag-teleport siya sa harapan nito. Agad na nagdasal si Jun habang binabangga ang ulo niya sa sahig, humihingi ng tawad. Nakita ni Wang ang pagkakataong linisin ang gulo, kaya gumawa sila ng plano. Nang mabuksan ng administrators ang pinto, nakita nila si Jun na kunwari ay binubugbog si Wang bilang bahagi ng kanilang palabas. Kinuha ni Jun ang lahat ng sisi sa paggamit ng court at sinabing nadamay lang si Wang. Dahil dito, naparusahan si Jun at nangako siyang hindi na muling guguluhin si Wang at Yao. Bukod doon, nalaman ni Wang ang limitasyon ng kanyang kapangyarihan at nagpa siyang lalo pang lumakas sa pamamagitan ng pag-absorb ng gemstones. Pero mahirap itong hanapin. Sa huli, nagpunta siya sa kabundukan malapit sa kanilang lugar, umaasang makakakita siya ng mga ito. Pero karamihan ng gemstones ay nasa loob ng malalaking bato sa gitna ng lawa o 15 metro ang lalim sa ilalim ng lupa. Sumuko siya nang hindi agad makakita ng kahit ano. Pero sinabi ng cube na may hollow area sa ilalim ng lupa na may malakas na gemstone. Naramdaman ni Wang ang energy nito at sinubukan niyang mag-teleport malapit pero masyado siyang malayo. Kaya naghanap siya ng access papunta sa ilalim at nang makita niya ang pasukan, nag-teleport siya papasok pero walang laman ang lugar. Naramdaman niya ang hangin na umiihip sa loob ng saradong kuweba at napagtanto niyang may isa pang kuweba katabi nito. Hinanap niya ang pinanggagalingan ng hangin at nag-teleport sa pangalawang kuweba, naroon ang kumpol ng natural na gemstones. Tuwang-tuwa si Wang at nagplano ngayong balikan ito dala ang kanyang mga gamit, hindi niya alam na may dambuhalang ahas sa likuran niya.
Tahimik na binuka ng ahas ang bibig nito upang lumunin siya, pero nag-teleport si Wang sa mismong sandaling iyon na iligtas ang sarili. Sinundan siya ng ahas at ilang beses na sinubukan siyang lumunin, pero nag-teleport siya malapit sa gemstones at sinimulang tipunin ang mga ito. May nahulog pang isang bato sa tubig at sinubukan niya itong hanapin gamit ang super sense. Ngunit nang gamitin niya ito, nakita niya ang higanteng serpiente sa tabi niya. Nabigla siya at umurong habang papalapit ang ahas, at sa pagtatangkang umatras, nahulog siya mula sa gilid habang umaatake ang ahas. Nailagan niya ito salamat sa safety rope, at ang ahas ang nahulog sa tubig. Nakahinga ng maluwag si Wang, ngunit biglang naputol ang safety rope niya at nahulog din siya sa tubig. Sinubukan ulit siyang kainin ng higanteng ahas. At kahit ginamit niya ang pala bilang sandata para lumaban, hindi niya naiwasang masakal ng dambuhalang halimaw. Sinubukan niyang mag-teleport palayo, pero sinabi ng cube na saan man siya mag-teleport ngayon, dadalhin niya ang ahas kasama niya, at hindi niya ito kayang isama sa space room dahil lampas iyon sa kakayahan niya sa ngayon. Sinaksak ni Wang ang ahas gamit ang pala para masugitan ito ng malala at i-freeze ang sarili niya, saka mabilis na nag-teleport papunta sa space room. Pagdating doon, sinabi niyang i-absorb agad ng cube ang lahat ng gemstones na nakuha niya, ngunit ipinaliwanag ng cube na maaari na niyang isynthesize ang gemstones. Pinaliwanag nito na katulad ng sa karamihan ng mobile games, maaaring pagsamahin ni Wang ang tatlong low-ranking gemstones para makagawa ng mas mataas na rank na gemstone na nagbibigay ng mas mataas na stats at minsan ay bonus abilities pa. Agad na sinabi ni Wang na isynthesize ang lahat, pero nabigla siya nang malamang aabutin ito ng higit 5 araw. Iminungkahi ng cube na pagsamahin niya ang 9 na gemstones at gamitin ng direkta ang natitirang 2. Iniisip ni Wang na sapat na iyon para talunin ang ahas. Tinanggap niya ang deal, inabsorb ang 2 gemstones, at malaki ang tinaas ng stats niya. Nag-teleport siya pabalik sa kuweba, handang harapin ang ahas gamit ang bago niyang lakas. Dahil sa mas mabilis niyang speed, napatay niya ang dambuhalang ahas sa ilang palo lamang na siya namang ikinadismaya niya. Mabilis niya iyong nakalimutan at nagpatuloy sa paghahanap sa gemstone na nahulog sa ilog. Nahanap niya ito at napansin na kahit kapantay lang ito ng iba, mas maganda ang itsura nito kaya naisip niyang iba ang paggagamitan niya. Samantala, nagiinuman sina Jun at Huan matapos ang pagkatalo nila kay Wang. Gusto nilang pareho mag-higanti, ngunit alam nilang hindi nila kaya si Wang kahit magsanib puwersa pa sila. Ngunit may naisip si Huan, kontaken ang mas malakas na tao, isang veteranong gangster na si Lau. Natakot si Jun dahil tingin niya hindi sila tutulungan ni Lau, pero ibinunyag ni Huan na napilitan umalis ng bansa si Lau noon dahil sa isang makapangyarihang lalaking may kaugnayan kay Yao, at kapag tama ang galaw nila, mapipilitin nilang si Lau ang kumalaban kay Wang. Hindi ito alam ni Wang, kaya isinama niya si Yao sa kanilang unang date bilang magkasintahan. Sinabi niyang ayaw niyang maares itong muli kaya poprotektahan niya ito. Sinabi naman ni Yao na nagtitiwala siya sa kanya, pero sabi ng cube, nagsisinungaling ito. Hindi yun ininde ni Wang dahil may tinatago rin siyang sikreto sa kanya. Nag-enjoy sila sa date at nagpunta sa isang cafe kung saan naglaro sila ng hulaan, at natalo ng paulit-ulit si Yao sa laro. Nagtaka siya at tinanong si Wang kung may itinatago ba ito. Kaya ibinigay niya kay Yao ang refined gemstone na nakuha niya sa ilog at agad nitong nakalimutan ang hinala niya. Kinabukasan, habang hinihintay ni Wang si Yao upang pumasok sa kolehiyo, hindi nito sinasagot ang tawag niya. Mapagpasensya siyang naghintay, pero nang marinig niya ang mga estrangherong nag-uusap tungkol sa insidente sa malapit na apartment complex, agad niyang nakilala iyon bilang tirahan ni Yao. Kinabahan siya at agad na tumakbo roon, umaasang ligtas pa ito. Naabutan niya ang malaking tao na pinipigilan ng pulisya habang binabakuran ang lugar. Nakita niya ang ina ni Yao na umiiyak habang sinasabi sa mga opisyal na pag-uwi niya mula trabaho, wasak ang apartment at nawala si Yao. Isang dagwang manikang nakabitin sa kisame ang naiwan bilang banta, at natakot ang ina na nasa matinding panganib ang anak nito. Wasak ang damdamin ni Wang, at habang iniisip kung sino ang may kagagawan, napansin niya si Jun na palihim na umaalis. Agad niya itong sinundan at nang makita siya ni Jun, nagpanik ito. Tinanong ni Wang kung may alam ba ito tungkol sa pagkawala ni Yao, sa kanya sinuntok ang pader at nabasag iyon upang ipakita kay Jun na hindi siya nagbibiro. Agad namang nag-collapse ang takot na Jun at sinabi ang lahat ng nalalaman. Samantala, si Yao ay nasa lihim na hideout ng gangster na si Lau, na abala sa pag-practice ng golf swings. Ngunit gamit niya ang bibig ni Huan para hawakan ang bola bilang parusa sa pagtatangkang gamitin siya. Pagkatapos niyang saktan si Huan, lumapit siya kay Yao na nakatali at may takip ang bibig, at sinabi niyang mula nang makita nito kung paano siya magalit, mas mabuti pang makisama siya.
Ipinakita niya ang litrato ng lalaking nagngangalang Jin at tinanong kung ano ang relasyon niya rito. Sinabi ni Yao na wala siyang alam tungkol sa lalaki, ngunit hindi naniniwala si Lau dahil noon ay sinuong ni Jin ang isang buong organisasyon para protektahan siya. Nagagalit si Lau habang paulit-ulit na sinasabi ni Yao na hindi niya kilala si Jin. Bago niya ito saktan, pinigilan siya ng kanyang butler. Sinabi ng butler na maaaring hindi alam ni Yao si Jin, pero sigurado raw na alam ni Jin si Yao, at kung talagang mahalaga ito sa kanya, dapat lumitaw na siya para iligtas siya. Sagot ni Lau, paparating na rin si Jin at naghanda na siya ng maraming malalakas na martial arts masters para kalabanin ito. Pero paalala ng butler, hindi nila alam kung gaano kalakas si Jin, at baka hindi kayanin ng mga masters. Dagdag pa niya, kahit hindi nila matalo si Jin, maaari nilang gamitin si Yao bilang hostage para pasukuan ito, as long as buhay siya. Kapag namatay si Yao, paputok sa galit si Jin at wala nang makakapigil sa paghihiganti nito. Sinabi ng butler kay Lau na kailangan niyang ispare si Yao sa ngayon, at pumayag naman si Lau sa payo ng matandang lalaki. Lumabas siya ng silid at ang butler ang nagtape sa bibig ni Yao, sinasabing mas mabuti na maging mas cooperative ito dahil hindi niya na mapipigilan si Lau sa susunod at hindi iyon magiging maganda para sa kanilang lahat. Sa kabila nito, patuloy pa ring nagkukwento si Jun kay Wang tungkol kay Lau, na galing sa isa sa pinakamakapangyarihang pamilya sa bansa. Walang nang ahas na bumangga sa kanya, hanggang sa nakaharap niya si Jin, na pumutol ng dalawang daliri niya at pinahiya siya sa harap ng lahat. Noong una, ibinuhos ng pamilya ni Lau ang lahat ng resources nila para hanapin si Jin at maghiganti, pero nang hindi nila ito matagpuan, iniwan nila si Lau na nangakong maghihiganti anuman ang mangyari. Ang parehong lalaking si Jin din ang sumagip kay Yao noon sa tangkang pagkidnap noong high school siya. Ginamit ni Juan ang impormasyong iyon para lokohin si Lau at mapagawa ang gusto nila. Ang orihinal na plano ay pitakihin si Lau kay Wang, pero matala si Lau at agad itong nabisto. Sinabi ni Jun na alam niyang delikado makipagdeal kay Lau kaya umatras siya bago pa may mangyari, at ayaw din niyang may masamang mangyari kay Yao. Sigurado siya na naparusahan na si Juan, at sinabi kay Wang na wala silang magagawa laban sa taong tulad ni Lau. Tinawag iyon ni Wang na puro kalokohan, at nagdesisyon siyang sagipin si Yao mag-isa. Natarante si Jun at tinanong kung narinig ba niya talaga ang sinabi niya. Sinagot siya ni Wang na hindi siya dapat matakot kanino man dahil nangako siya kay Yao na poprotektahan niya ito. Tinanggap niya na nagbayad na si Jun sa mga kasalanan nito sa pagsasabi ng lahat tungkol kay Lau, at inutusan niya itong tumawag ng pulis para sa mga papeles pagkatapos niyang matapos sa rescue mission. Mabilis na nakarating si Wang sa gusaling pinagkukutaan kay Yao, gamit ang energy signal mula sa gemstone na ibinigay niya rito. Sa loob naman, tinanong ni Lau ang butler kung sigurado ba itong hindi nila kayang talunin si Jin kahit napakarami ng mga martial arts masters na hinir nila. Hindi sigurado ang butler kung mananalo sila, pero tiwala siyang hindi makakaalis si Jin ng hindi sugatan. Biglang nang asar ang isa sa masters, sinasabing hindi lang niya layuning saktan si Jin kundi patayin ito dahil may matagal na silang alitan. Ngumisi si Lau, eksakto raw iyon ang kailangan niya para sa pinakamalaking kaaway niya. Samantala, nakapasok na si Wang sa gusali at agad siyang binalaan ng cube na may napakalalakas na kalaban sa loob. Nararamdaman niya rin iyon at tinanong niya ang cube tungkol sa gemstones na sinasynthesize. Sagot ng cube, halos tapos na at magiging handang i-absorb sa loob ng 30 minuto. Dahil doon, naging mas kampante si Wang at nagpatuloy. Habang umaakyat siya ng hagdan, napansin siya ng ilang mercenaryo ni Lau at nagdesisyon ang mga ito na tirahin muna siya bago dumating si Jin. Pag-akyat niya, may nakaharang na pinto na nakalock. Nag-uunat na si Wang para basagin ang lock nang biglang lumitaw ang isang dambuhalang gym bro at sinabing huwag na siyang mag-abala, may espesyal daw na protective spell ang lock. Sinuri ng cube ang lakas ng lalaki at sinabing power level 52 ito, habang 50 lang si Wang. Narealize ni Wang na mas malakas at mas bihasa ang kalaban, pero nagpanggap siyang clueless. Sinabi niyang ibigay ang susi dahil nandoon sa taas ang girlfriend niya, tumawa lang ang gym bro at sinabing huwag magmadali. May utos daw siya na patayin ang sinumang susubok umakyat. Pero nang paulit-ulit na ulitin ni Wang ang linya niya parang sirang plaka, sinabi ng gym bro na sumunod na siya. Samantala, nasa itaas si Yao, kabadong nakaupo sa madilim na silid. Pumasok si Lau na may nakakatakot ng ngiti at sinabing baka nababagot na siya mag-isa, kaya inihanda niya ang espesyal na TV program para sa kanya. Binuksan niya ang TV at lumabas ang live video ni Wang na nakaharap ang gym bro. Nagpanik si Yao sa takot na mapatay ang boyfriend niya sa harap niya. Sa ibaba, sinabi naman ng gym bro kay Wang na malaki na ang espasyo para makagalaw sila at inaya siyang ipakita ang galing niya.
Nagbato siya ng mabagal na suntok at umilag si Wang sa kasinipa ang mukha niya. Pinili ni Wang na huwag agad gumamit ng teleportation dahil kakailanganin pa niya ito mamaya. Patuloy siyang umiilag at sumusubok manuntok pero nahawakan siya ng gym bro at ibinagsak sa sahig. Naiwasan ni Wang ang pag-apak sa kanya, ngunit sunod-sunod ang malalakas na tirang ibinato ng gym bro. Pinuri pa siya ng gym bro, sinasabing malakas siya para sa isang amateur, ngunit hindi pa rin siya mananalo laban sa isang veteranong mandirigma mula sa underground arena. Narealize ni Wang na kailangan niyang gamitin ang utak niya imbes na puro suntok. Kaya gumawa siya ng plano. Habang sumasalakay ang brawler, sinalun niya ang atake nito at ginamit ang momentum upang makapagpakik ng malakas. Pagkatapos, tinaunt niya ang gym bro, na nagalit at sumugod ng todo, binabasag ang konkreto sa kamao nito. Sinabi nito kay Wang na mahina ang suntok niya, ngunit biglang sagot ni Wang ay, "Parry this, you filthy casual." Sa kanya tinawag ang isang maso mula sa space room at pinalo ang ulo ng gym bro. Isang tama lang, knockout agad ang kalaban, nalaglag pa ang susi. Tuwang-tuwa si Wang sa kanyang maduming trick at ginamit ang susi para makalagpas sa gate. Umakyat siya agad pero binalaan siya ng cube tungkol sa paparating na atake. Dahil doon, naiwasan niya ang isang kutsilyong inihagis sa kanya. Isang lalaki ang biglang lumitaw sa likuran at sinipa siya pababa. Kumapit si Wang sa hagdan, at lumapit ang knife slinger at sinabi sa kanya na napakahina niya at imposibleng talunin niya ang boxinger nila sa unang palapag. Itinutok nito ang kutsilyo kay Wang pero bigla niyang nakita ang potensyal nito. Kaya nagpasya siyang huwag muna itong patayin. Sinabi niyang magkita sila sa itaas at umalis. Galit na hinabol siya ni Wang, pero pagdating niya roon ay wala na ang lalaki. Sinabi ng cube kay Wang na ang power level ng lalaki ay 75 at natarante si Wang dahil hindi naman ito mukhang malakas. Kaya hinanap niya ito ulit, nangakong pababagsakin niya ito. Dumating siya sa isa pang bakanting kwarto kung saan nakatago ang assassin. Tahimik nitong pinagmamasdan si Wang at biglang naglunsad ng sorpresang atake. Naiwasan niyon ni Wang ngunit patuloy siyang sinusugod ng assassin gamit ang mabilis nitong knife attacks. Inihagis ng assassin ang kutsilyo at nagmintes, pero ginamit nito ang supernatural ability niya para ibalik sa kanya ang kutsilyo. Naiwasan din iyon ni Wang at nakapagbigay pa ng ilang sipa, ikinagulat ng assassin. Naginat pa si Wang na para bang hindi man lang ito ka-interest na kalaban, na lalo pang ikinainis ng assassin. Bigla itong naglaho at nagtago sa dilim. Sigurado ang assassin na hindi siya matatalo ni Wang dahil mula pagkabata ay sinanay na siyang mamamatay tao sa madilim at mapanganib na lugar. Dahil dito, literal na parang paniki ang kanyang mga kakayahan, kaya niyang hanapin ang target sa tunog lamang. Iniisip niyang wala nang magagawa si Wang kung hindi niya ito makita. Hindi niya alam na may super sensibility din si Wang. Paglapit niya sa likod ni Wang para umatake, nasample siya nito dahil nakita siya ni Wang. Dahil sa pagkadismaya, inasahan ng assassin na lamang siya sa bilis. Pero nababasa iyon ni Wang, kaya nag-summon siya ng baseball bat at tinamaan ng sabay ang dalawang bola ng assassin, dahilan para talunin ito. Pag-akyat niya sa susunod na palapag, may matandang lalaki na naghihintay. Nagsimula itong magbigay ng hindi maskip na cutscene, pinupuri si Wang sa pagdating dito. Pero hindi na ito hinintay ni Wang at buong lakas na in-swings ang bat. Nasalo ng matanda ang bat at ibinagsak si Wang sa sahig. Dahil hindi pa rin nawala ng malay si Wang, nagpa siya ang matanda na seryosohin ang laban. Sinabi ng cube kay Wang na 1 minuto na lang ay makukumpleto na ang gem synthesis. Kumpiyansa si Wang na kakayanin niyang magtagal. Bigla siyang niyapos ng matanda sa chokehold, at kinuha ni Wang ang dagger mula sa storage. Nahawakan niyo ng matanda pero tini-teleport ni Wang ang dagger sa kabilang kamay at nasugatan ng matanda, kaya nakawala siya. Sinuntok ni Wang ang matanda pero siya lang ang nasaktan. Pinflex ng matanda ang muscles niya at sinabing kulang ang lakas ni Wang. Sinuntok pa niya ang sahig at nabutas iyon. Sunod-sunod niyang inatake si Wang, paulit-ulit na nababagsak ito. Kahit anong gawin niya, hindi niya masaktan ang matanda. Sinabi ni Wang na kahit ano pa ang mangyari, ililigtas niya si Yao, pero tinawag siyang knave at binali ang braso niya. Ipinako siya ng matanda sa poste at buong lakas na sinuntok, dahilan upang mawalan siya ng malay. Habang nakahiga si Wang, sinabi ng cube na nagsanib at nasipsip na ang gemstones, kaya tumaas ng malaki ang kanyang stats. Naramdaman ni Wang ang dumadaloy na lakas at tumayo siyang muli, sinabing tapos na ang warm-up. Ngayon totoong laban na. Na-impress ang matanda at umatake, pero mas mabilis na ngayon si Wang. Sunod-sunod ang suntok niya at hindi makaiwas ang matanda. Pero bago niya matapos ang laban, naramdaman niyang nagka-crack ang balat niya dahil sa energy na lumalabas.
Nagpanik si Wang at sinabi ng Cube na nag-e-expel ng toxins ang katawan niya dahil sa pag-level up. Hindi iyon tamang timing ayon kay Wang. Sinamantala ng matanda ang pagkakataon at umatake ulit pero ngayon ay malayo na si Wang sa level niya. Madali niyang naperi ito at binigyan ng napakalakas na suntok. Hindi makapaniwala ang matanda na natatalo siya. Sinapak siya ni Wang sa mukha at tumilapon ito sa pader. Sa huli, tuluyan niyang tinalo ang matanda. Pag-akyat niya, pinapanood ni Yao at Lao ang laban. Habang nakahinga ng maluwag si Yao, galit na galit si Lao dahil natalo ang tatlong tauhan niya. Sinabi ng butler na kalmado lang dahil ang susunod na mga kalaban ay mga tunay na propesyonal. Lalo pa niyang sinabi na ang babaeng mula sa Martial Arts Association ay may restrictive bracelet at kapag tinanggal iyon, delikado siyang katabi. Kaya mabuti na raw na lisanin nila ang gusali. Samantala, nararamdaman na ni Wang ang lahat ng pinsalang natamo niya laban sa matanda. Pero kahit masakit at pagod, nagpatuloy siya. Sinabi ng Cube na hindi siya emotionally stable at dapat kumalma para makalaban ng maayos. Pero sagot ni Wang, hindi siya makakalmang may panganib kay Yao. Nakarating siya sa tuktok at pagkabukas niya ng pinto, dalawang martial artist ang naghihintay. Masayang sinalubong siya ng babaeng si Kiwi, at bago pa siya makariyak, naglabas ito ng infrared thermometer at tumakbo palapit. Nagpaturok si Wang ng espesyal na device sa kanyang puso at lumabas na 0 ang readings para sa kanyang supernatural abilities. Nagulat si Chi dahil hindi pala superhuman si Wang kahit natalo nito ang maraming malalakas na kalaban at natapos na rin ni Stone ang pagsusuri niya. Sabi ni Stone, hindi rin cultivator si Wang dahil wala itong internal energy o martial arts training. Ayon kay Stone, malamang ay gumagamit si Wang ng espesyal na teknik tulad ng body refinement na nagpapalakas lang ng katawan. Tuwang-tuwa si Koi nang marinig iyon. Nag-emote pa siya sa harap ni Wang, iniisip na lalakas siya kapag inabsorb niya ang kanyang kapangyarihan. Pero hindi maintindihan ni Wang ang pinag-uusapan nila. Biglang naalala ni Chi na pinalaki siya ng mama niya ng may magandang asal, kaya huminto siya sa pagdiriwang at nagpakilala kay Wang. Nakipagkamay pa si Wang nang walang duda. Pagkatapos, bigla siyang sinuntok ni Chi sa mukha habang tinatanong kung kamusta siya. Naina si Wang dahil pinagtripan siya kaya tinamaan niya si Chi ng uppercut. Pero malas niya, masochist si Chi at nag-e-enjoy pa. Inabsorb niya ang energy ni Wang mula sa suntok at nag-blush siya dahil ang internal energy daw ni Wang ay kasing puro ng bagong minang gemstone. Doon na-realize ni Wang na isa pala siyang malaking pervert. Binitiwan niya ang kamay ni Chi pero gusto pa nito at bigla siyang sinuntok ulit. Hindi gaanong nasasaktan si Wang pero nauubos na ang pasensya niya. Sinubukan niya itong pigilan kaya sinipa siya ni Kiwi ng buong lakas at sinabing magseryoso siya. Habang papalapit si Koi, sinabi ni Stone kay Wang na wala siyang panalo laban sa babae kaya mas mabuti pang magsabi na lang siya ng badass final words at mamatay. Isang segundo lang ang lumipas, sinipa ni Koi si Wang ng buong lakas at tumilapon siya sa poste. Umalog ang ulo niya sa sobrang pinsala kaya nagpa siya siyang huwag na magpigil at ipakita kay Koi na naniniwala siya sa tunay na gender equality. Sinuntok niya ito ng buong lakas, pero lalo lang nag-enjoy si Kiwi. Mas agresibo pa siyang umatake habang sinasabi kay Wang na maging mas marahas pa. Sumunod naman si Wang at pinaghahampas siya, pero paulit-ulit ang sigaw ni Koi na, "Harder, Daddy," kaya nababahala na si Stone sa mental state niya. Inatake ulit ni Chi si Wang at biglang lumabas ang itim na enerhiya sa loob niya. Bago niya magamit iyon, sinubukan siyang pigilan ni Stone, sinasabing huwag niyang gamitin ang kapangyarihan niya. Pero hindi siya nakinig. Lumakad siya papalapit kay Wang habang nagiging parang claw ang mga kamay niya. Ipinahayag niyang aabsorb niya ang kapangyarihan ni Wang para lumakas at makalaya silang dalawa sa kanilang organisasyon. Naging sobrang wild siya at sinugod si Wang, tinataga ang balat niya gamit ang matatalim na kuko. Nakabawi si Wang matapos ang unang atake, pero tumalon si Chi mula sa likod at dinilaan ang dugo niya. Naitulak niya ito at nag-summon si Wang ng metal pole para lumaban. Pero mas lumakas si Koi matapos malasahan ang dugo niya, kaya naitulak niya si Wang sa pader. Na-realize ni Wang na dehado siya kaya nag-focus siya sa laban. Pero pagbangon niya, sumugod agad si Koi at muntik nang hiwain ang leeg niya. Hinintay niya ang susunod na dash para mag-counter-attack pero naiwasan ni Koi ang sipa niya. Tumalon ito mula sa itaas, naglalabas ng itim na enerhiya. Naisalba ni Wang ang sarili at sinubukang hampasin siya ng metal pole, pero sobrang bilis na ni Chi. Naiwasan niya ang atake at pamwesto sa likod niya para sipsipin ang dugo at lakas niya. Naitulak siya ni Wang ngunit nagsimula nang mawala si Koi sa kontrol habang ang madilim niyang enerhiya ay nagiging anyo ng isang asong gubat sa paligid niya. Nag-alala si Stone dahil papunta na ito sa delikadong estado.
Kaya naghagis siya ng karayom sa pressure point ni Chi, at nawalan ito ng malay. Napatulala si Wang dahil hindi niya inasahan ang nakitang iyon. Habang nakatitig pa siya, tumakbo si Stone kay Koi at tinusok ang iba pang pressure points para pigilan ang pagsabog ng enerhiya nito. Naisip ni Wang na siguradong talo siya kung lalaban niyang mag-isa sina Koi at Stone, kaya sinubukan niyang tumakas. Pero napansin siya ni Stone at nagpadala ng wind blast na tumulak sa kanya pabalik. Nagulat si Wang dahil hindi niya nakita kung ano ang tumama sa kanya. Pero hirap din si Stone dahil nag-level up si Chi at kailangan ng agarang gamutan. Kaya nagdesisyon siyang tapusin na ang laban at naghagis ng wind blade. Mabuti na lang alerted si Wang ng cube kaya naiwasan niya. Nagulat si Stone na naiwasan ni Wang ang invisible attack niya. Nadagdagan ng pag-aalala niya nang biglang umungol sa sakit si Chi. Iniwan niya agad ang laban para patatagin ang partner niya at sinabi kay Wang na magpatuloy na at iligtas ang babae niya. Nagulat si Wang sa biglaang pagbabago ng puso nito at tinanong si Stone kung inaamin niyang natalo, sabay sabi na sana huwag itong mang-atake sa likod niya mamaya. Nainis si Stone dahil hindi siya pwedeng lumaban habang ganoon ang kondisyon ni Koi, pero hindi rin siya pwedeng umamin ng talo dahil papatayin siya ng kanilang organisasyon. Naunawaan niyo ni Wang at ginamit ang sitwasyon para ipitin si Stone, sinasabing hindi pa tapos ang laban nila. Napagtanto ni Stone na hindi aalis si Wang hanggat hindi siya sigurado, kaya inilabas niya ang million coin, ang simbolo ng kanilang organisasyon, at gumawa ng blood oath, pangakong pinakamataas para sa isang cultivator. Ipinangako niyang maglalaho siya bilang alikabok kung sisiraan niya ang kanilang truce nila ni Wang. Ni-record ni Wang ang buong pangyayari gamit ang kanyang cellphone at tinanggap ang coin mula kay Stone, sinasabing nagtitiwala siya sa isang taong may ganoong integridad. Pagkatapos ay sinadya niyang ipamuka kay Stone ang malaking L, sinasabing mag-behave ito next time, at kahit nakakainsulto iyon, nanatiling kalmado ang martial artist. Tumakbo na si Wang matapos iyon, at agad namang tinawagan ni Stone ang ikatlong miyembro ng kanilang grupo, sinasabing kailangan nilang bumalik sa base dahil hindi maganda ang kondisyon ni Koi. Tinanong ng babae ang detalye, pero bigla siyang inatake mula sa likod at nawala ng malay bago niya matapos ang pangungusap. Samantala, napagpasyahan ni Mushan, ang huling assassin na inupahan ni Lau, na sumali na sa labanan matapos malamang natalo na ang lahat. Nagpanik si Lau at kinumpirma niya iyon sa butler. Sinabi ng butler na talagang lahat ay talo na at mas mabuti pang lumabas sila ng gusali. Nagka-panic attack si Lau, iniisip na si Jin ang tumalo sa mga assassin, pero hindi na iyon iniintindi ni Mushan. Para sa kanya, mas kawili-wiling kalaban si Wang kaysa kay Jin. Tinanong ni Lau kung bakit, at ipinaliwanag ng butler na nakipag-truce si Stone kay Wang, at nagwala si Lau sa galit. Sinabi niya kay Mushan na triplehin niya ang bayad basta mauna niyang patumbahin si Wang, pero ayaw ni Mushan ng mga taong bumibili ng serbisyo niya gamit ang pera. Nagpadala ang puppet niya ng flying slash kay Lau, pero mabuti na lang nasalo iyon ng butler. Sinabi ng butler sa mayamang unggoy na wala na sila sa kontrol ng sitwasyon. Habang naglalakad si Wang sa mga mas mataas na palapag para hanapin si Yao, binubuksan niya ang mga pinto at pilit na hinahanap siya. Naalala niya na may 7 kalaban ayon sa cube, kaya 2 na lang dapat ang natitira. Naging paranoid siya dahil baka masalubong niya ang natitira pang mga kalaban. Kahit kaluskos lang ng daga ay nagpapatalon sa kanya. Biglang sinabi ng cube na naglaho ang isa sa mga kalaban at isa na lang ang natitira, at doon niya naramdaman na may nakatingin sa kanya. Napalingon si Wang at nakita sina Mushan at ang puppet nitong si Shan mula sa mataas na vantage point. Sinabi ng cube na ang pinagsamang combat level nila ay 7. Hindi makapaniwala si Wang dahil puno sila ng dark aura. Binalaan siya ng cube na may advanced device sa loob ng puppet pero bukod doon ay wala namang espesyal. Ngunit sinabi ni Mushan na huwag siyang maliitin dahil lang mahina siyang tingnan. In-unleash niya ang kanyang lakas at sinipa si Wang nang umiikot, tinatapon ito palayo. Habang hindi pa makapagproseso si Wang sa nangyari, lumapit sa kanya si Mushan at ginamit ang spiritual energy para gumawa ng talisman. Sinabi nitong magkasalungat sila, si Wang ay asa sa brute strength, samantalang siya ay puro technique. Habang nagyayabang si Mushan, nakakita si Wang ng mga bakanting bote ng beer at inihagis iyon sa kanya. Pinagputol-putol iyon ni Mushan gamit ang talisman, at sinamantala iyon ni Wang para sumugod. Pero naiwasan iyon ni Mushan at sinipa siya ulit. Nagpatuloy ang walang humpay na atake ni Wang, pero mas bihasa si Mushan at napapaurong siya. Ngunit nagtapon si Wang ng alikabok sa mata nito para mabulag sandali, saka siya binulungan ng mabilis na suntok. Nakaligtas si Mushan sa combo, at mula sa kanyang shirt ay nalaglag ang isang kumikislap na bote.
Sinundan agad siya ng mga atake ni Wang, kaya napilitan si Mushan mag-parkour sa loob ng gusali para makatakas, pero hindi pa rin siya nakawala. Sinapak at sinipa siya ni Wang at nabasag ang bote ng eye drops na gagamitin sana niya. Makalipas ang ilang sandali, nakabawi siya at naidikit ang isang talisman sa dibdib ni Wang bago ito tinapon. Siya naman ang umatake ngayon. Sinuntok niya si Wang papasok sa isang pader at pinaatake ang puppet sa kanya. Nagulat si Wang sa bilis ng puppet na parang si The Flash, at binomba siya nito ng spirit energy bullets. Tinamaan siya ng ilan pero mabilis niyang nakontrol ang sitwasyon at naiwasan ang karamihan. Pagkatapos ay dinpensa niya ang sarili at sumugod sa puppet, sinuntok ito ng buong lakas. Ngunit habang nakafocus siya, nasa likuran na niya si Mushan. Tumalon ito para sa isang full-powered Superman punch. Handa si Wang, nagpalitan sila ng suntok, at pagkalipas ng alikabok, umikot ang dugo ni Wang sa bibig niya parang 360 degrees fountain. Tumawa si Mushan, akal ang panalo na siya. Pero napansin niyang hawak ni Wang ang buhok niya. Nagpanik si Mushan at nagsisigaw, desperadong makawala para iligtas ang buhok na ginugugulan niya ng 2 oras araw-araw. Pero ngayon si Wang naman ang umasta ng parang pervert. Sinubukan siyang sampelan ni Mushan pero ang kamay lang nito ang nasaktan. Dinuraan pa ni Wang ang sarili niyang kamay bago binigwasan ito ng malakas. Ngunit napawi ang yabang ni Wang nang mapagtantaw niya na kasing hina lang pala ng normal na tao si Mushan, at ang suntok niya ay parang nagpadala sa kanya sa kabilang buhay. Pero nabuhay pa rin si Mushan kahit may malalang pinsala at malaking kalbong spot sa ulo. Tumayo siya habang nababasag ang talisman sa katawan niya. Nanlaki ang mata ni Wang at sinabi ni Mushan na hindi siya tatalunan ng isang suntok lang. In-unleash ni Mushan ang buong lakas, pumuti ang buhok niya at lumabas ang mabigat na dark aura. Wala nang oras si Wang para umintindi dahil sumugod si Mushan na parang kidlat at pinagsasapak siya ng sunod-sunod. Naglalagay din siya ng ilang mga talisman sa katawan ni Wang at halos mapasipa palabas ng gusali bago niya muli kunin ang kanyang puppet at bombahin si Wang ng mga spirit bullets. Sa kung anong milagro, naiwasan ni Wang ang lahat ng bala at nasalo pa ang puppet, pero mabilis siyang tinali ni Mushan gamit ang spiritual string at inihagis-hagis sa paligid ng gusali bago ibinangga sa pader. Pilit bumabangon si Wang para lumaban, ngunit inactivate ni Mushan ang talisman na nagpapabigat sa mga kamay niya kaya hindi na niya ito maitaas. Pagkatapos ay binomba siya ng espesyal na talisman. Sigurado na si Mushan na nanalo na siya, pero nang humupa ang apoy, napaawang ang bibig niya nang makita niyang na-block ni Wang ang atake gamit lang, isang pala. Desidido na siyang tapusin lahat, ipinadala ni Mushan ang puppet para magbigay ng napakalakas na atake, pero handang-handa si Wang ngayon. Kinensentre niya ang lahat ng enerhiya sa katawan niya at ginamit ang teleportation skill sa tamang sandali upang paluan ang puppet gamit ang pala na agad itong winasak. Hindi makapaniwala si Mushan sa nakita, lalo na nang hawakan ni Wang ang string na gamit niya para kontrolin ang puppet. Akala ni Mushan may advantage siya dahil mabigat na ang mga kamay ni Wang dahil sa talisman, pero mali siya. Hinaila siya ni Wang papalapit at sinimulang paglaruan na parang paddleball. Pagkatapos, tinamaan niya si Mushan ng full power strike na nagpatid sa spiritual string at pinagbagsak si Mushan sa pader ng sobrang lakas kaya bumalik ito sa normal niyang anyo at nawala ng malay. Naglaho ang mga talisman sa katawan ni Wang at tinangka niyang maglakad papunta kay Yao, pero halos himatayan siya sa pagod. Bigla niyang marinig ang mahinang beep mula sa puppet at doon biglang tumalon palabas ng gusali si Mushan, lumulutang sa ere gamit ang talisman. Sinabi nitong wala ng saysay ang panalo ni Wang dahil mamamatay rin naman siya. Inactivate niya ang bomba sa loob ng puppet para patayin si Wang, pero walang nangyari dahil inilagay ni Wang ang puppet sa space room. Nagpanik si Mushan at paulit-ulit na detonate ang bomba, pero walang epekto. Tumalon si Wang palabas ng gusali gamit ang isang kariton at sumugod para tapusin na ang laban. Pero inunahan siya ni Mushan at binato ng sunod-sunod na explosive talisman. Nalipad si Wang at barely nakakapit sa isang crane. Ginamit naman ni Mushan ang talisman para kontrolin ang nalalaglag na debris at pinukok si Wang sa kamuling binato ng mga bomba. Pero ginamit ni Wang ang sumabog na hangin para itulak ang sarili papunta kay Mushan ng buong bilis. Gumanti si Mushan sa pamamagitan ng pagbitaw sa kontrol sa mga bato para bumagsak sa kanya, at sinundan iyon ng isa pang bulk zone ng pagsabog, malubhang nasugatan si Wang. Nanlalabo na ang paningin niya, ngunit bigla niyang napanaginipan si Yao at nagising ang natitirang lakas niya. Naging sandata ang nagliliyab niyang kamao at binugbog niya si Mushan habang sabay silang nahuhulog. Bumagsak sila sa lupa na may lakas na nag-iwan ng malaking crater. Pero ligtas na nailipat si Wang ng cube sa space room para hindi siya mamatay sa impact. Agad din siyang ibinuga palabas ng space room, sunog at duguan.
Paulit-ulit niyang binabanggit ang pangalan ni Yao habang nawawalan ng malay, nang biglang bumuhos ang ulan at nagpagising sa kanya. Agad niyang hinanap si Yao, pero bago iyon, nakita niya ang tumpok ng basang damit ni Mushan, naglaho na ito. Hindi na iyon pinansin ni Wang at bumalik siya sa gusali para hanapin si Yao. Una niyang nakita si Huan, ang maliit na gangster na sangkot sa kaguluhan, umiiyak at nanginginig sa sulok. Galit na tinanong ni Wang kung nasaan si Yao, at itinuro ni Huan ang isang silid para iligtas ang sarili. Laking ginhawa ni Wang nang makita niyang ligtas si Yao. Ngunit nang kalagan niya ito, sinabi ni Yao na may bomba sa ilalim ng upuan niya na sasabog kapag tumayo siya. Sinabi niyang iligtas niya muna ang sarili niya, pero sagot ni Wang na mas malala pa ang mga bombang kinaya niya ngayong araw. Tinanggal ni Wang ang bomba sa ilalim ng upuan, pero biglang ikinandado ni Lao ang pinto habang silang dalawa ay nasa loob. Sinabi nitong in-enchant ni Mushan ang kwarto para hindi sila makapag-teleport at tumawa habang hinihintay na sumabog ang dalawa. Kinumpirma ng Cube na hindi talaga sila makaka-teleport, ngunit sinabi rin nito kay Wang kung aling mga wire ang dapat putulin para hindi agad sumabog. Pinutol ni Wang ang mga wire at itinapon ang bomba sa space room, iniisip na ligtas na sila. Niyakap ni Yao si Wang habang umiiyak at sinigurado nitong ligtas na siya. Pero pagdating ng countdown sa 0 sa loob ng space room, biglang napahinto si Wang, hindi na makagalaw. Nagpanik si Yao at pinipilit siyang gisingin, at unti-unti namang naintindihan ni Wang, sumabog din ang makapangyarihang gemstone sa loob ng puppet, at butas ang space room, malubha siyang nasugatan. Galit na galit si Lao dahil pumalpak ang bomba at naisip ang siya mismo ang papatay kay Yao. Pumasok siya sa kwarto para barilin ito, pero biglang sinabi ng butler niya na naroon si Jin at dapat na silang tumakas. Tumakbo si Lao at ang butler habang bumababa si Jin mula sa bubong, dumaan lang ito sa konkreto gamit ang kapangyarihan niya. Samantala, nawala ng malay si Yao at bumagsak sa ibabaw ni Wang na nagtataka kung kaya pa niyang dalhin ito sa ospital. Biglang pumasok si Jin, sinabi na hindi siya kayang iligtas ng ospital, pero kaya niya. Inalis niya si Yao mula kay Wang gamit ang teleportation at lumakad palabas ng gusali. Pinilit siyang pigilan ni Wang dahil nangako siyang paprotektahan si Yao ngunit sagot ni Jin na hindi niya nga kayang protektahan ang sarili niya sa ngayon. Pagkatapos ay tumalon siya palabas ng bintana, at habang natitigilan si Wang sa bintana, sumisigaw ng pangalan ni Yao, nasalayan niya ang isang sulyap ng domain expansion ni Jin. Sinabi ni Jin na wala siyang alam tungkol kay Yao o sa mundo ng mga superhuman, pero siya ay may alam at tatapusin ang kanyang sinimulan. Lubos na nadurog ang puso ni Wang matapos mawala si Yao, kaya nagmasid siya sa kanyang mga magulang mula sa ligtas na distansya. Ininisip niya ang kanyang sariling kahinaan dahil hindi niya nailigtas ang kanyang babae at ngayon ay wala siyang ideya kung saan magsisimula ng paghahanap para sa kanya. Habang nalulunod sa sariling pagkakaila at kawalang katiyakan, huminto ang isang kotse sa likod niya at isang babae ang lumabas, tinatawag ang kanyang pangalan. Hinihiling niya kay Wang na sumama sa kanya, ngunit nang hindi siya tumugon, sinabi niya na alam niya kung nasaan si Lao. Agad na lumingon si Wang sa babae at tanong kung nasaan ang halimaw na iyon. Sinabi ng babae na sumama siya kung gusto niyang pag-usapan. Dinala siya nito sa isang kafe sa malapit at nagsimula ng kape habang malamig na tinatapin ni Wang. Tinanong niya kung nasaan si Lao, at sumagot ang babae na may ilang tanong siya kay Wang bago niya masagot iyon. Tinanong siya kung paano sa tingin niya nananatiling nakatago sa lipunan ng tao ang mga superhuman, cultivators, at iba pang tao na lampas sa ordinaryong tao. Sumagot si Wang na dapat marunong silang magtago. Ngunit pinagtawanan siya ng babae sa kanyang inosenteng sagot, sinasabi na may mga dedikadong tao na nag-aasikaso sa gulo na dulot ng mga superhuman. Hindi gaanong interesado si Wang, ngunit sinabi ng babae na kahit paano magpanggap na nagmamalasakit siya dahil siya ang nagpoprotekta sa kanya hanggang ngayon, kung hindi, hindi siya buhay. Uminom lamang ng kape si Wang at ngumiti, tinatanong kung ang tatlong lalaki sa likod ng kanilang mesa na handang barilin siya anumang oras ay bahagi rin ng kanyang protection service. Nagulat ang tatlong lalaki nang malaman nilang nabunyag ang kanilang lihim, at pati ang babae ay nagulat. Sinubukan niyang kunin ang kanyang baril habang handa rin ang kanyang tatlong tauhan na ituro ang kanilang sandata kay Wang. Ngunit nanatiling kalmado si Wang at sinabi na kung hindi sila magsisimula ng labanan, maaari nilang ipagpatuloy ang pag-uusap ng payapa. Sineryoso ng babae ang kanyang sinabi at iniutos sa kanyang mga tauhan na huminto, habang ginamit ni Wang ang kanyang super sense para mabasa ang pangalan at titulo niya sa kanyang card. Nalaman niya na ang babae ay si Mu, leader ng task force ng Superhuman Management Bureau. Sinabi ni Wang na naniniwala siyang pinoprotektahan siya ni Mu mula sa dilim, ngunit gusto niyang malaman ang tunay na layunin nito.
Matatag na sagot ni Mo na dahil tinutulungan niya siya, dapat lamang nasuklian niya ito sa isang paraan. Tinanong ni Wang kung gusto niya maging mercenary siya para sa bureau gaya ng kanyang mga tauhan, ngunit dagdag pa na mahihina ang lahat ng kanyang tauhan, mababa sa C-rank, kaya hindi siya dapat isama sa kanila. Isa sa mga lalaki ang nagsabi kay Mo na si Wang ay hindi bababa sa B-rank superhuman, na higit sa kanilang pay scale, ngunit hindi ito pinansin ni Mo. Sinabi niya kay Wang na kung gusto niyang makakuha ng impormasyon tungkol kay Lau, kailangan niyang gawin ang 3 misyon para sa kanya. Sumagot si Wang na gagawin niya ang isang misyon lang at kailangan niya rin ng impormasyon tungkol kay Jin. Agreed si Mo sa kondisyon na ikinagulat ni Wang. Habang tinatanggap niya ang detalye ng misyon, sinabi ni Mo na aabutin lamang siya ng isang araw at may disenteng bayad para sa kanyang serbisyo. Ngunit tinanong ni Wang kung paano niya siya mapagkakatiwalaan at nagkunwaring nasaktan si Mo. Sinabi niya na nagkaroon na sila ng maayos na pag-uusap ngayon at sapat na iyon bilang patunay na nasa kanyang panig siya. Umalis si Mo sa kafe at nagtataka si Wang kung maaari ba talaga siyang pagkatiwalaan. Ngunit alam niyang siya lamang ang tanging lead para makakuha ng intel tungkol kay Yao at plano niyang gamitin si Mo para makapasok sa Superhuman Management Bureau at makuha ang impormasyong gusto niya. Samantala, si Mo ay nasa kotse niya na naghihintay sa traffic stop nang tanungin siya ng driver kung bakit siya nakipag-deal sa isang delikadong tao tulad ni Wang dahil hindi iyon ang pulisya ng kanilang kumpanya. Sagot ni Mo, malaking kita, malaking risk. Sobra siyang ambisyosa para manatili lang sa kanyang trabaho at sinasabi niyang si Wang ang tiket niya para umangat sa mas mataas na ranggo sa bureau. Naniniwala siya na may malaking potensyal si Wang at kailangan lamang nilang gamitin ito para makuha ang kanilang gusto. Ngunit hindi niya alam na inilagay ni Wang ang kanyang cube sa ibabaw ng kotse niya at nakikinig sa lahat ng sinasabi niya. Hindi naman nagalit si Wang sa pagtatangkang manipulahin siya ni Mo dahil iniisip niyang ganito lang ang mga taong gaaman at madaling kontrolin. Samantala, tinanong ng driver si Mo kung ibibigay niya talaga ang lokasyon ni Lau kay Wang, at sinabi niyang bibigyan lamang siya ng D-level information dahil idiot siya at hindi mapapansin na naloko siya. Nagalit si Wang sa narinig at nagpa siya na ipakita kay Mo kung sino ang totoong hanggal sa kalaunan. Kinabukasan, pumunta si Wang sa lokasyon na ibinigay ni Mo para sa kanyang assessment bago siya pwedeng magsimula ng misyon. Natagpuan niya ang isang marangyang mansion sa gitna ng kagubatan kung saan maraming fighters ang dumating para ma-assess. Nagtataka si Wang kung ano ang deal sa kanila ng isang lalaki ang kumuha ng mikropono at nagsimulang mag-assessment. Sinabi niya sa kanila na lahat sila ay pinagsama-sama rito upang mapili bilang mga bodyguard ng kanilang kliyente. Ipinahayag niya na ang mga bodyguard ay kailangang alerto, mabilis kumilos, at malakas upang magampanan ng maayos ang kanilang tungkulin. Kaya, susuriin sila batay sa mga kriteryang ito. Binuksan niya ang isang pinto na nagdadala sa lahat ng kalahok sa isang in-house casino. Binigyan ng 5 chips ang bawat isa, at sinabi ng host na malaya silang maglaro ng anumang laro gamit ang chips na iyon. Upang makwalipike sa susunod na round, kailangan nilang makalakam ng 10 chips, ngunit bawal ang pakikipaglaban o pagnanakaw mula sa iba. Agad na nagpa siya ang mga kalahok na maglaro ng card games, iniisip na peke ang mga makina rito, ngunit natalo rin sila sa card games. Isang lalaki ang biglang nagturo kay Wang at nagsimulang magleksyon, ngunit hindi interesado si Wang sa hindi hinihinging payo, kaya nagpatuloy siya upang maghanap ng laro para sa kanyang sarili. Nakakita siya ng isang babae na naglalaro ng klasikong hanapin ang barya sa ilalim ng tasa, at nagpa siya siyang subukan ito. Ngunit sumunod sa kanya ang lalaking iyon mula kanina. Sinabi ng lalaki kay Wang na bastos na umiwas siya kung may taong nagtatangkang maging kaibigan niya. Napagtanto na ni Wang na sinusubukan lang siyang lokohin ng lalaki. Naramdaman ng lalaki na siya ay naipit ng hindi umubra ang kanyang mga trick. Kaya hinamon niya si Wang sa isang laro. Malugod na tinanggap ni Wang ang hamon at itinaya ang lahat ng kanyang chips, at ginawa rin iyon ng lalaki. Inilagay ng Game Master ang barya sa ilalim ng isa sa mga tasa at sinimulang i-shuffle ng mabilis. Tumaya ang scammer sa kaliwang tasa, ngunit ginamit ni Wang ang kanyang super sense upang makita na tinatago ng babae ang barya sa kanyang kanang kamay. Sinabi niya sa babae na ipakita ang kanang kamay, ngunit bihasa ang babae at mabilis niyang inilagay ang barya sa kaliwang kamay. Bago iyon, pinilit ni Wang na ipakita ng babae ang parehong kamay, at sinabi ng babae na tama si Wang at andoon na pala ang barya sa simula pa lang. Ipinahayag ng babae na siya ang nanalo at doble ang kanyang chips, ngunit hindi maintindihan ng ibang kalahok ang nangyayari. Inisip ng scammer na may 2 barya ang Game Master at inilagay ng babae ang isa sa tasa at binuksan ang isang lihim na pinto upang mahulog ito sa mesa. Sinimulang inspeksyonin ng lalaki ang mesa para hanapin ang lihim na compartment.
Ngunit sinabi ng babae na hindi peke ang mesa at isa lang ang barya niya mula sa simula. Sinabi niya na natalo ang lalaki at hindi na niya makukuha ang kanyang chips. Habang naglalakad palayo si Wang nang mayabang dala ang kanyang premyo, nagalit ang scammer. Pagkalipas ng ilang oras at ilang round ng pagsusulit, 5 kalahok ang napili para sa misyon, at malinaw na si Wang ay isa sa kanila. Pagkatapos maupo ang lahat ng bodyguard sa kanilang mga upuan, binati sila ng manager sa pagpasa ng test at tinawag ang kanilang kliyente. Pumasok sa silid si Mr. Payo, isang matabang lalaki na may ngipin na parang Bugs Bunny na may kumpiyansang lakad. Sinabi niya sa lahat na dapat nilang maramdaman ang karangalan dahil nagkaroon sila ng pagkakataong maging kanyang bodyguard para sa party ngayong gabi. Sinabi niya na gampanan nila ng mabuti ang kanilang tungkulin dahil kung mahihikayat siya sa kanilang pagsisikap, dadagdagan niya ang gantimpala. Pagkatapos, iniutos niya sa kanyang manager na asikasuhin ang iba pa at dahan-dahang lumabas ng silid. Sinabi ng manager sa lahat na na-transfer na ni Pio ang advance na halaga ng 3,000,000 yuan sa kanilang mga bank account at kapag natapos ang misyon, ibibigay ang natitirang bayad. Tumalon si Wang sa kanyang upuan nang marinig ito at hiniling sa manager na i-confirm muli ang advance. Paulit-ulit na sinabi ng manager na 3,000,000 yuan ito at natanggap na ni Mo, ang kanyang agent. Nalaman ni Wang na naloko siya ng higit pa sa kanyang inaasahan dahil sinabi ni Mo na makakakuha siya ng 50,000 lang para sa trabahong ito. Inisip niya ang kabastusan nito, ngunit hindi pinansin ng manager at sinabi sa lahat na maghanda dahil magsisimula ang party sa loob ng 6 na oras. Pagkatapos noon, dinala ang lahat ng bodyguard sa kanilang destinasyon habang ibinabahagi ng mga assistant ang impormasyon sa kanila. Sinabi ng babaeng nagmamaneho kay Wang na pangunahing layunin ng kanilang boss ay makibahagi sa auction na gaganapin sa party at nais niyang makuha ang isang lumang maskarang tila anti-gong bagay. Patuloy na binabasa ni Wang ang file habang nagsasalita ang babae at biglang may nakita siyang bagay na nakatawag ng kanyang pansin. Ipinakita niya sa babae ang larawan ng isang kakaibang crystal cube at sinabi nito na tinatawag itong obsidian essence at isa ito sa mga tampok ng auction. Naalala ni Wang na nang muntik siyang mawala ng malay dahil sa nakaraang pagsabog, mamulong ang cube ng pangalang obsidian sa kanya. Sigurado siya na ang kristal na cube na ito ang obsidian na tinutukoy ng cube at mas lalo siyang naging interesado sa auction. Biglang nakaramdam si Wang ng matinding sakit sa ulo, ngunit sinabi niya sa mga assistant na wala iyon. Nagsimulang magpanggap na nagbabasa ng file habang iniisip na kahit naloko siya ni Mo, marami pa ring bagay ang kailangan niyang makuha sa party. Pagdating sa destinasyon, pumasok si Wang kasama ang ibang bodyguard sa isang malaking mansion. Nakakita sila ng ilang mayayamang tao na nagiinuman at nag-uusap. Ngunit mukhang madilim at gloomy ang buong lugar para sa isang party. Biglang binuksan ang mga ilaw at sinabi ng host ng party na oras na upang simulan ang kasiyahan. Hindi siya nag-aksaya ng oras at agad sinimulan ang kanilang unang event na tinawag niyang isang masayang laro. Pinindot niya ang isang button at biglang bumukas ang sahig na nagbunyag ng isang napakalaking buwaya sa ilalim. Nagulat at natakot ang ilang bisita sa tanawing iyon, ngunit sinabi ng host na huwag silang mag-alala dahil ang kanilang kaligtasan ang kanyang pangunahing prioridad. Lumapit siya sa bukas na bahagi ng sahig at tumayo sa ibabaw nito, sinasabi sa lahat na ito ay bulletproof na damo, at kahit na kayang tumalon ng buwaya ng ganitong taas, hindi ito aabot sa kanila. Napagan ang loob ng mga bisita, ngunit isang mayabang na binata ang nagsabi sa host na pinapabilis niya ang takbo ng party at dapat ay nagsimula sa mas simpleng bagay. Sinabi ng host na ang party na ito ay magiging mas late kaysa sa kahit anong party na maiisip ni Didi, kaya hindi sila magpipigil sa anumang gawin. Ipinaliwanag niya ang mga patakaran ng laro sa lahat. Itinuro niya ang gintong kampanilya sa leeg ng buwaya, sinasabi na kailangan nila itong makuha upang manalo. Ngunit maaari lamang nilang gamitin ang mga melee weapons para gawin iyon. At hanggat walang makakakuha ng kampanilya, hindi maaaring lumabas ng kulungan ang sinuman. Natarante si Wang nang marinig ito at napagtanto na hindi siya narito bilang bodyguard, kundi bilang gladiator para libangan ng mga mayayamang tarantado. Ngunit may magandang gantimpala ang host sa anyo ng maraming ginto para sa sinumang mananalo sa unang laro. Isang lalaki ang nangganyo sa gantimpala at nag-volunteer na pumasok muna. May dala lamang na spear at shield, tahimik siyang lumapit sa buwaya at sa huling sandali, sumigaw siya at sumugod dito. Nakita ng buwaya ang lalaki at agad na kumilos, kinagat siya at kinain ng buwaya ng buhay. Habang sigaw ng lalaki sa sakit, tumawa ang mga mayayamang tarantado sa kanya dahil sa sobrang kumpiyansa kahit mahina siya. Ngunit alam ni Wang na hindi mahina ang lalaki, may mali lamang sa buwaya.
Kumpirmado ito ng host, sinasabi na hindi ordinaryong hayop ang buwaya, kundi isang genetically modified creature na ginawa sa kanilang laboratorio. Ipinagmamalaki niya ang bilis at lakas nito at pinataas pa ang gantimpala para hikayatin ang iba pang kalahok. Walang sino mang nag-volunteer sa pagkakataong ito, ngunit iniutos ng mayamang tarantado sa kanyang bodyguard na pumasok. Sumunod ang bodyguard ng walang pagtutol at pumasok sa kulungan ng buwaya na may dalang maraming spear hanggat kaya. Napabuntong hininga si Wang, nagtataka kung bakit ang mga tao rito ay napakabobo at gaaman, na hindi nakikita na walang sino man ang kayang talunin ang buwaya. Isa pang bodyguard ang nagtanong sa kanya kung hindi ba niya binasa ang kontrata bago pumirma, dahil malinaw na nakasaad na kung walang mag-volunteer, pipiliin ang isang tao ng random upang lumahok. Natarante si Wang at tinawag itong di makatarungan. Ngunit sinabi ng lalaki na kung iniisip niya na may safe job na makakakuha ng 3 milyon yuan sa isang araw, dapat alam niya na hindi ganun kadali. Nang marinig ito, nanag ang pangungulila ni Wang dahil makakakuha lang siya ng 50,000 yuan. Biglang napansin niya ang isang lalaki sa balcony. Mukhang napakalakas at mapanganib ng lalaki sa hindi malinaw na dahilan. Sinabi ng mga kasamahan ni Wang na itigil na ang pagtitig dahil galing ang lalaki sa Rodder Committee na tinitiyak ang kaayusan sa mga ganitong party. Sumunod si Wang at tumingin sa eksena sa kulungan kung saan ang bodyguard ng mayamang tarantado ay sinaksak ang buwaya ng maraming spear. Gamit ang kanyang bilis at mataas na posisyon, mabilis siyang lumabas ng sakop ng buwaya at muling umatake dito. Ngunit napansin ni Wang na hindi talaga nasaktan ang buwaya. At kahit gaano pa kumpiyansa ang lalaki, tiyak na siya ay matatalo. Biglang tumalo ng lalaki sa kulungan mula sa itaas, naglalaro upang tapusin ang buwaya, ngunit tinaboy lang siya ng buwaya gamit ang buntot nito at napalitan ng laman sa isang suntok. Nanginginig sa takot ang mga bisita sa tanawing iyon, at ang mayamang tarantado ay biglang nagtangkang mag-blend sa background. Ngunit tuwang-tuwa ang host sa resulta at pinataas pa ang gantimpala bago magtanong kung may volunteer. Biglang bamulong ang babae sa team ni Wang sa tenga ni Piang, at idineklara niya na kung may makakatalo sa buwaya, dodoblehin niya ang gantimpala mula sa kanyang sariling bulsa. Maraming mandirigma ang na-excite at isang lalaki ang humingi ng permiso sa kanyang master upang lumaban. Pinayagan siya ng master, ngunit tumayo rin ang lalaki mula sa team ni Wang na may ikalawang hairstyle na Jojo. Nang may 2 volunteer na, sinabi ng host na ang huling nakatayo lamang ang makakalaban sa buwaya. Nagtataka si Wang kung ano ba iyon, at sinabi ng babae na maglalaban muna ang 2 volunteer hanggang sa mamatay ang isa, at tanging ang nakaligtas lamang ang haharap sa buwaya. Tinawag ni Wang itong stupid game dahil kahit ang mananalo ay walang lakas na haharap sa buwaya pagkatapos ng laban. Ngunit sinabi ng iba na maling sukat ni Wang ang kanilang kasamahan na si Gold Poison. Habang naglalakad sa glass ceiling ang 2 mandirigma, ipinangako ng boss ng ikalawang lalaki ang promosyon at bakasyon kung siya ang mananalo. Labis siyang natuwa at lumingon. Sa sandaling iyon, kinagat ni Gold Poison ang kanyang balikat at sinipsip ang buong life force niya, gamit ito upang palakasin ang sarili. Bumagsak ang lalaki sa sahig na parang natuyong balat, at pinayagan ng host si Gold Poison na lumaban sa buwaya. Matatag na pumasok si Gold Poison sa kulungan ng walang dalang sandata. Tinanong siya ng host kung sigurado siyang kakayanin ito ng walang armas, at sumagot siya na dahil walang armas ang buwaya, hindi makatarungan kung may karagdagang tulong siya. Tahimik siyang naglakad patungo sa halimaw, at naramdaman ng mga matatalas na mata ang kakaibang kilos. Si Wang lamang ang nakapansin na dahan-daang ipinapahid ni Gold Poison ang kanyang mga daliri at naglalabas ng pinonggintong alikabok sa hangin. Hindi niya maintindihan ang dahilan nito at pinanood na lamang habang naghihintay si Gold Poison na gumawa ng unang galaw ang buwaya. Sumugod ang halimaw na naglalayong patayin siya sa isang suntok, ngunit tumalon lamang si Gold Poison sa ibabaw nito at umupo sa ulo ng buwaya. Yumuko siya at dahan-daang hinipo at hinalik ang ulo ng buwaya, na nag-iwan ng pagkalito sa lahat ng nanunood. Hamu pa rin ang buwaya, ngunit biglang tumalon si Gold Poison at kasabay nito, lumipad ang ulo ng higanting buwaya. Lumabas ang dugo sa lahat ng direksyon at ang gintong kampanilya ay nahulog sa tabi ng paa ni Gold Poison. Naiwan ang lahat na walang masabi, at naisip ni Wang na si Gold Poison ay kasing bilis ng mga B-level na mandirigma at ang kanyang mga teknik ay misteryoso rin. Habang ganoon, pinulot ni Gold Poison ang kampanilya at matatag na lumabas, iniabot ito sa host. Bagamat nadismaya ang host na napaslang ng buwaya ng ganon kadali, pinuri niya si Gold Poison bilang unang kampyon ng gabi. Tinanong siya ng host kung gusto niya nang tanggapin ang gantimpala, ngunit sumagot siya na gusto niya itong ipadala sa kanya ng palihim mamaya dahil nais niyang manatiling mababang profile.
Labis na natuwa si Piang na nanalo ang isa sa kanyang mga tauhan sa unang laro at nag-toast para sa kanya. Hindi natuwa ang iba pang mayayamang tarantado, at tinanong ng isa sa kanila ang host kung ito na ba ang pinakamagaling na mayroon siya. Sumagot ang host na ang kasiyahan ay nagsisimula pa lamang at marami pang susunod. Samantala, nilinis ang bangkay ng buwaya mula sa kulungan, at sinimulan ang paghahanda para dalhin ang bagong halimaw. Sinabi ng tarantado na wala nang bago ang mga veterano tulad niya, ngunit sinabi ng host na mali siya doon. Habang nagsisimula ng lumitaw ang susunod na halimaw, agad na naramdaman ni Wang ang kilabot sa kanyang gulugod. Napagtanto niya na ito ay isang bagay na mapanganib at hindi natural, at agad nagsimula ang host na ilarawan ito. Idineklara niya na ang kanyang kumpanya ay pinagsama ang ligaw na likas ng mga pusa at lakas ng mga oso upang lumikha ng Ultimate Hunter. Lumitaw ang halimaw sa liwanag at ipinakilala ito ng host ng buong pagmamalaki bilang Tao, ang obra maestra ng kanilang kumpanya.